Hello mga idol, may video for today. So bali shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Boss Richard Solomon, yung nagbigay sa ating kahapon ng star. Maraming salamat. At sana lalong lumago yung negosyo, yung Hana Longganisa ng Sariaya, Tumbaga 2. Ay naku po, napakasarap naman talaga niyan. At shoutout pala dito sa mga pinsan ko, kay Anton, kay Vicente, at kay Joy, at lalong-lalo na kay Ate Raquel, kay Kagawad Arabo. Shoutout dyan sa mga taga Tumbaga 2. Oh, ano na, ito na. So bali itong video natin ngayon, ito yung gagawin natin ngayon, NMAX to. So bali magpapalit siya ng rim seat. So ngayon, iniwan niya sa akin at bumili pa siya dito ng gulong. So ngayon, habang inaantay natin siya, inayos ko yung sapin ng rayos para sabi ko hindi maipit yung interior. Pero di ko alam na ang bibilihin niyang gulong maliliit pala, kasi yung iniwan niyang interior malalaki. Ang sukat ng kanyang interior na iniwan sa akin, yung panlikod 275 by 410 at ang paunahan 225 by 410. So bali pagdating dito ng gulong, nagulat ako bakit ganon kaliit ang gulong at ang laki ng interior. Kaya sa susunod mga boss, sa mga customer, kung saan man po, bali po, bago kayo magbili ng interior, i-sure mo muna yung gulong kanong size po para yung interior hindi nasasayang. Tulad nito sa nangyari itong customer ko na to, bumili muna ng interior bago gulong. O hindi na po kayo sure, magtanong po kayo sa mga taong vulcanizer, sa mga vulcanizer natin. O sir, ganito, magpapalit ako ng gulong. So bali, ang bibiling kong gulong ganitong size. O ngayon, anong dapat gawin natin doon sa interior? Anong size ang interior? Tanong natin ang tamang size. Hindi yun basta-basta po tayo bibili, lalo't pag di nyo kabisado. Tulad nito, ang customer ko, napakalaki ng mga interior. Tapos di ko ni-expect na pagdating niya, ang dala niyang gulong ay maliliit pala. Bali, ang nabili niyang gulong, ang sukat 70-80 at 60-90. Sabi ko, ang liliit nito pre. Sabi ko, kaya sabi ko, ang interior mo sobrang laki. Kaya sabi ko, bumili ka na ng interior. Ngunit palis na sana. Sabi ko, kung gusto mo, tubeless na lang natin. At ang tanong niya sa akin, pwede ba? Sabi ko, pwede yan. Kaysa bumili ka ng interior. Ang kailangan lang natin, sealant. Ay sabi niya, meron daw siya sealant. Sabi ko, kunin mo. At ayan nga, kinuha nga niya yung sealant. At sabi ko, binigyan pang niya pito. Sabi ko, hindi na kailangan yan. Dahil itong interior na ibinili mo, ito na yung gagawin nating pito. Kasama na dyan sa sapin, nakadikit na yan, kasama na dyan. Kaya sabi ko, ito na, di mo na kailangan yan. At ang sabi ko nga dito, yung isa, gupitin mo na riyan habang ito, bubuuhin na natin itong isang rim. Kaya, ganyan po, magtanong-tanong muna po tayo. Pero ito hindi naman nasayang kasi nga nagawa natin ang paraan. Sinublis na lang nga natin. Ay paano kung halimbawa, yung napuntahan mo ay hindi nagtutublis ng ganitong rim, kasi may mga ganong vulcanizer, hindi nagtutublis ng rim. Kaya dapat po, bago po tayo magbili ng gulong, magtanong po tayo sa manggagawa. O ganitong gulong bibiling ko, ganitong size, ano bang dapat kong interior na bibilhin? Kaya nangyari dito sa kanya, interior ang inuna, bago yung gulong. Pagdating dito ng gulong, nagulat ako, ba't alilit ang gulong, alalaki ng interior, sa hindi pwede, at yan po ay may ipit. Tandaan po natin, ang gulong po natin ay may kanya-kanyang sukat, kaya may kanya-kanyang tamang sukat din po yan ng interior. Kaya kung tayo po ay hindi kabisado, hindi nyo alam, magpunta po kayo saglit ng vulcanizer o kung sa kayo nagpapagawa, tanungin nyo kung ano ba ang dapat gawin natin dito sa interior, ano bang size ng interior ng ganitong sukat, kasi itong bibilhin kong gulong. Dapat ganun po tayo, hindi yung basta na lang tayo bumili ng interior, wala pa yung gulong, tapos pagdating dito sobrang liit pala, ay paano na lang kung di magawa ng para ng vulcanizer, di sayang ng interior, di ba? Tulad yan, sabi ko, huwag ka nang bumili. Bali yung palang nakita yung NMAX, dyan pala natin kakabit yan. Bali siya na rin nag-crash kabit yan. Kasi busy nga ako dito at may gagawin pa, may nakabanga sa akin dito, magpapalit ng tambutso kasi naputol yung tambutso niya. Kaya bumili siya ng bagong tambutso. Bali ito yung isa, customer din to ng kasama ko at tumitingin nga. At sabi nga nila, pwede pala yan, i-tubeless yung ganyan. Sabi ko, matagal na po yan ginagawa na i-tubeless ang rim. Bali dito nga, sa mga tricycle driver, shoutout pala sa mga taga Kalapo. Medyo marami-rami na kayong nakatubeless dyan.
Dati kasi walang naniniwala nitong tubeless. Tapos kinuha nila yung airlock. Sa totoo lang po, hindi sa paninira o ano pa man, yung airlock po, hindi po ako gumagamit yan. Mas qualified po sa akin itong interior po na 14 ang sinasapin sa rayos. Mas maganda po siya gamitin. So bali ito, lalagyan din natin siya ng nut sa goma para masabi natin tubeless. Baka mamaya madala mo sa ibang vulcanizing, sabihin interior. Di pag ganyan na may nut kasi na may goma, alam na nila ng iba yan. Kaya tatanong kayo, boss, ano ba to? Tubeless. Kapag sinabing mo tubeless, alam nila yan. So ganito, yan, bali ito, tapos na yung panglikod. Panglikod pala yun na natin ito. At sabi ko, ibabad mo nga, tingnan mo nga kung may singaw. At sabi niya, very good, wala nga kasingaw-singaw. At tanong niya kung pili nga daw siya gumawa doon. Sabi ko, wag, dito ka sa kabila gumawa. At dyan ay paradahan ng maghahangin at magpapagawa, magpapavulcanize. Dyan tayo magkakal, sabi ko, at maluwag dyan. At tabihan mo yung isa kong customer. At yung customer nga, umalis muna nga sa akin. Sabi niya, may kukunin lang nga daw siya, umalis muna dyan. Kaya ito muna, habang binubo ko to, nagkakalas din siya doon sa kanyang Inmax. Bali yung mags niya kasi sa Inmax 13. Bali itong rim set ay 14. Bali ito yung una niya 6090. Maliit nga talaga to. Kaya sabi ko, kayang-kaya natin ito tubeless, walang problema to. Kasi chino-tubeless ko nga yung 4590. O di ba, maliit na yun. Pero tubeless yan. Kayang-kaya yan, walang problema yan. Sabi nga, madali lang yan. Basta may hangin ka lang na malakas, lapat yan. Kasabi nga, mahirap rin palapat ng ganyan. Hindi. Basta malakas yung hangin mo, kayang-kaya lapat yan. At may diskarte ka kung paano palapatin. Kasi talaga minsan di mawawala yung mahirap palapatin. Talaga makakachimpo ka ng ganon. Talagang diskarte lang kailangan sa mga ganon. At subali ito, nagpaalam muna nga to yung kasama ko dito. At sabi niya, may bibili ng saya saglit. Kasi oh, sige. At wala naman pa customer. Kasi yung nagantay na isa dyan, umalis mo na nga yun, papalitan ko ng tambutso. So bale yung kanayon, hindi na natin trabaho yun kung isipin. Kailangan medyo alam natin, kaya tayo rin gagawa. Ganda pa tayo, may extra tayo na gawa. So bale ito, lalagyan na rin natin to ng sealant. Bale yan para yung sobrang interior niya sa gilid niyan, tatanggalin din natin yan para hindi naman masama tingnan. Kailangan medyo maganda yung tanggal natin yan kasi para maganda naman tingnan, hindi yung may lagpas-lagpas. Kasi pangit naman tingnan pag nakaparada, okay lang kung lagi nakatakbo. Pag nakaparada, di ba? Masama rin tingnan kung may lagpas-lagpas na interior. Kaya dapat medyo maganda rin yung tabas natin diyan. So ayan. Nilagyan na natin ng sealant, pinanapay na ng hangin na yan. At lagyan din natin ng nut at kanyan goma para sabi ko nga, masabing tubeless. Kaya nilalagyan natin ng goma at kanyan nut. So bali ito, tatanggalin na natin yung sobrang interior sa gilid para maganda nga tingnan. Bali ang ginagamit ko dito, cutter ang ginagamit ko dito. Ayan, kita nyo. Kaya dapat medyo maganda rin yung tabas natin dyan para maganda tingnan. So bali yan, finish na rin. So bali ito, magagawa na natin yung nag-aantay sa atin na customer na magpapalit ng tambutso at wala pa nga siya dito. At habang dito nag-uusap kami nito, nagbibideo ako sa kanya, sakto dumating din yung magpapagawa ng tambutso. Kaya sabi ko, sige, doon ka muna sa tabihan mo yan. So bali ayan, pa-busy dito sa bus natin. Akala mo naman natagang napakaseryoso. O paano? Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat. At yan na po ang finished product. Salamat boss sa tiwala. I love you.